Aksidente ngang nagkita itong si Lilet at itong kanyang dating amo na itong ang si Ramir, ang tunay niyang ama. Subalit dahil sa sinabi ni Lilet na bago ito umalis papuntang ibang bansa, ay putulin na ang kanilang ugnayan at ituring niya na patay na ang kanyang tunay na ama at piliin na lang ang kanyang mga pamilya, ang unang pamilya. Doon nga sa party ay nagkita-kita silang lahat. At nagtaka itong asawa ni Calorena na itong ang si Constantino ang siyang may birthday kung paano nila nakilala itong si Lilet dahil kilalang kilala nila itong si Lilet. Kaya dito nga nagsalita itong si Ramir na si Lilet ay dati nilang kasambahay. Kung kaya't kilalang kilala nila ito dahil mula nung maliit pa lang si Trixie hanggang sa paglaki ay naroon na sa kanilang bahay. Napahiya si Lilet. Iba ang kanyang nararamdaman dahil alam niya ang katotohanan. Anak siya ni Ramir, ngunit masakit din pala ang katotohanan na ipagkaila ka ng iyong ama at ituring na parang ibang tao. Nasaktan si Lilet kung kaya't umalis na lamang siya sa harapan at nagpalusot siya na masama ang kanyang pakiramdam. Pansin ni Ramir na nasaktan niya ang kanyang anak. Kung kaya't nais na sana itong sundan, subalit pinigilan siya ng kanyang bruhang asawa. Sinabi nito na hayaan lang itong si Lilet. At nung kumakain na sila, ay nakaramdam ng guilt itong si Ramir. Sinabi naman ni Patricia na wag niyang damdamin kung ano man ang kanyang sinabi sa harapan. Kung nasaktan man siya, ay hindi na umano niya problema yon, sapagkat yun din naman ang hiling ni Lilet noon, di ba dati pa? At siya rin naman ang dahilan kung bakit ginawa niya yon, dahil gusto rin naman ni Lilet na putulin ang kanilang ugnayan at ituring na patay na ang kanyang ama. Wala na ng gana itong si Lilet sa naturang party, lalo't nakita din niya ang bruhang si Patricia, ang pamilya ng kanyang ama, ang ama na nag-abondo na sa kanya at ngayon sinugatan pa ang kanyang puso dahil pinagkaila siya sa mga tao. Hindi siya pinakilala na bilang anak at sinabihan lang na isang katulong dati. Masakit sa kanya yon, kaya't umuwi na lamang siya. At hinatid din siya nitong si Court na naging mabuting kaibigan naman sa kanya matapos na hindi na niya pansinin itong si Bonnie kahit nag-text pa sa kanya. Subalit mong akala naman ni Lilet ay makapagpahinga siya ng maayos. Sa kanilang bahay, meron din pala siyang maaabutang problema dahil itong kanyang tita Lena ay pinaghahabol ng mga pinagkakautangan sa sugal. Malaki palang pera ang nautang nito. Nagkakahalagang 200,000. Talaga naman itong si Lilet, kahit yung tita niya na yon ay hindi siya itinitrato ng maayos, ay tutulungan pa rin niya sa kabila ng lahat.